Ayan, amen? Amen, no? Yung triduum po, sino po ang aktibong nakapag-participate doon sa ating triduum? Ayan. No, ang triduum po natin ay yung Holy Thursday, no? Yung Thursday, yung Good Friday, at saka yung Black Saturday. So lahat po ba nakapagsimba? Amen? May ekstrang gawain pa, di ba? Meron yung iba, nagpasyon, no? Yung iba pa, nagbisita iglesia, di ba? Hindi ko po akalain na matatapos natin yung bisita iglesia nung naglalakad na. Pero napakabuti ng Diyos, pinalakas ang ating mga tuhod. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Kasi pati po yung aming 5 years old na bata, talagang nilakad din niya yun So tayo po ang ating pananampalataya ay binubuo ng 3 haligi. Amen po? Ayan. Katulad po ito ng bangko na mayroong 3 paa. Ayan, no? So ano-ano po yung itong 3 ito? Sacred Scripture, yan po yung Bible. Sacred Tradition, noong time na hindi pa po naisusulat ang Biblia, may mga tradisyon. Ito po yung mga pasang mga aral ng mga apostol. At syempre, yung magisterium na kung saan, ito po ay mga salita, sacred scripture at sacred tradition na ipinasa at pinangalagaan ng mga obispo at ng ating Santo Papa, ating mga, kaya hindi ng ating mga kaparihan. Okay, yan, no? Ang sacred scripture, sacred tradition at ang magisterium ay bumubuo ng isang sagradong deposito ng salita ng Diyos at ipinagkatiwala saan? Sa simbahan upang mapanatili, ipaliwanag at ipahayag ito ng buo at tapat sa gabay ng Espiritu Santo. No? So hindi po ito self-interpretation. Hindi po ito kung ano lang po yung mailabas. No? Ano po yung pagkakaugnay ng ating ebanghelyo ngayon sa 3 ito? No? Makikita po natin dito yung pundasyon at otoridad at pagpapatuloy ng ating simbahan. Halimbawa po, yung pong binasa natin ay ayon kay San Juan, Kabanata 21, mga talata 1 hanggang 14. So, nasa Biblia, Sacred Scripture. Okay? Ang mismong teksto, ayan. Yung mismo pong teksto ng John 21:1-14 ay bahagi po siya ng Scripture, ng Bible. Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos na nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Noong time po kasi na yun, di ba, alam naman natin na gusto ng mga saserdote, ng mga pariseyo na walang pagkabuhay na nangyari. Pero dahil dun sa mga naisulat, nagkaroon ng pagpapatunay na totoo nga, nabuhay nga muli ang Kristo. Ano po yung mensahe sa atin ito, no? Pinapakita rito yung 3 pagpapakita. No, merong isa, kanino po yung unang pagpapakita? Doon sa 2 babae. No? Merong ikalawa, no? Doon sa isang lugar. Kahapon, yun po yung gospel. At yun ngayon, yun po yung pagpapakita naman doon sa lawak ng Tiberias. At syempre, nandun po yung binibigyan tayo ng historical, no? Historical at spiritual na basihan para saan? Para sa ating pananampalataya. Kumbaga, ito po ay sealed. Ito po ay totoo. Ito po ay genuine. No? Dahil kung wala po itong pillar na ito, yung sacred scripture, wala po tayong konkretong talaan or konkretong tala ng himala na nangyari doon sa lawak ng Tiberias. Amen po? Ayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Yung pala po sacred scripture. Pangalawa, sacred tradition. Anong ugnayan nito, no? Dito sa yung ating ebanghelyo sa tradisyon. Ito po ay tumutukoy sa buhay na pagpasa ng turo ng simbahan, no? Sa gabay ng Espiritu Santo. Ayan, no? Ang masaganang huli, hindi po ito yung tinatawag na porkit nakahuli lang sila, 153, okay na yun. Meron pong ibig sabihin yun. Meron pong simbolismo na ginawa, no? Ayon nga po kay Saint Jerome, naaalala niyo po ba si Saint Jerome? Yung sa ating lakbay Biblia, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Siya po yung nagsabi noon, no? So itong ating isa sa mga church fathers na to, sinabi niya na itong 153 na isdang ito, no, ay simbolismo na kung saan ang sinisimbolo po nito ay yung lahat ng uri ng isda na kilala doon, no? Isang paglalarawan sa ating universal church, sa ating pagiging Katoliko, na ang misyon ng simbahan ay tipunin ang lahat ng bansa. Amen, no? So, kaya pala universal. Kaya pala 153, iba't ibang klaseng isda doon. Ano yung mga kilala nilang mga isda na nandoon? Oh, meron na bang tilapia doon? May galunggong na ba? Mayroon bang bangus doon? Lawa, no? Ano-ano yung mga isda na nandoon? So, ibig sabihin, ito po ay kumakatawan sa lahat ng uri ng isda na ang pagmimisyon ng simbahan ay tipunin din po ang lahat ng bansa. Amen? Hindi lang isda, pati bansa. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Nagigets po ba? At syempre, ano yung nangyari? Ano naman yung sacred tradition ng almusal sa dalampasigan? Ito po ay kumakatawan at nagpapaalala sa atin doon sa Eucharistia. No, yung pinagsalusaluhan nila na kung saan ang Eucharistia ay siyang sentro ng tradisyon ng ating simbahan. Amen po ba? Tayo lang po ang mayroong Eucharistia. Kaya pagka ikaw tumatanggap ka ng Eucharistia, ikaw po ay isang Katoliko. Huwag niyo pong kalilimutan niya na lahat po tayong Katoliko ay dapat tumatanggap ng banal na Eucharistia. Amen. Pangatlo, the Magisterium. Ano naman ang ugnayan? Ang Magisterium, ito po yung pinangangalagaan na aral ng ating simbahan. Ito po yung kapangyarihan ng simbahan sa pamamagitan ng, katulad ng sinabi ko kanina, obispo at ng papa na magturo ng may otoridad. Sa tingin niyo po, dito sa ating ebanghelyo, sino po yung may otoridad? Si Pedro, di ba po? Anong sabi ni Pedro? Kanina sinabi. Sabi niya, mangingisda ako. Sasama kami. Ayan, sasama naman kayo. Di ba? Dito po nagsimula yung authority na ibinigay ng Panginoon. Doon pa lang di ba? Kasi noong natatandaan nyo ba na ibinigay, pinagkatiwala ni Jesus yung susi ng kalangitan. Amen? Bago yun mamatay. Ngayon po, nagkita-kita na sila. No? Wala po ang Jesus noon nung sinabi niya na mangingisda ako. At tumagan yung mga apostol, sabi nga rin, sasama kami. Ibig sabihin, susunod sila kay Pedro, no? At pagkatapos po nito, nung nandoon na si Jesus, kung mababasa natin sa susunod na ebanghelyo, na talata dito, is nandoon na po yung pagbilin ni Jesus kay Pedro na pakainin mo ang aking tupa. Ayan. Kaya yung authority, ibinibigay na po kay Pedro. At nandoon yung pagkakaisa
ng mga apostol. Ano yung pagkakaisa dito? Ito po ay sumisimbolo naman doon sa pagkakaisa ng simbahan. Yung lambat na ginamit, mga kapatid. Ano ba yung pinanghuli doon sa isda? Di ba lambat? Ayan. Yung isda, kumakatawan or sumisimbolo sa tao, sa bansa, no? Na pagsasama-samahin. Yung lambat po ay sumisimbolo naman doon sa simbahan, sa ilalim ng pamumuno ng magisterium, sa ilalim ng pamumuno na itinatag ng ating Panginoon. Amen? So, ganun po talaga yung ating pananampalataya. Kahit yung Ebanghelyo, mayroong sinasabi tungkol doon sa tatlong haligi ng ating pananampalataya. Amen? Maliwanag po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kamusta po? Ayan. Okay. Gospel na tayo. Okay. Alam niyo po mga kapatid, sa mundong ito, nararamdaman natin yung minsan kawalan. Diba? Kawalan. Kawalan ng pera. Diba? May lalapit sa iyo, Mare, pautangin mo naman ako. Wala nga akong pera eh. Diba? Yung kawalan. Nararamdaman din natin minsan yung kawalan ng pag-asa. Diba? Parang hopeless case na ito. Diba? Minsan nararamdaman din natin yung kawalan ng pasensya. Ako'y punong-puno na sa iyo. No? Baka gusto mong makatikin. No? At minsan sa ating panalangin, nandoon yung ating kawalan ng pagtitiwala. Wala si Lord, hindi ko maramdaman si Lord. Bakit yung prayer ko hindi pa sinasagot? No? Minsan ganun po tayong tao. No? At alam niyo po dito sa Ebanghelyo natin, naramdaman din po ng mga alagad. Amen po? Kasi umabot na yung magdamag. No? Ilang oras na silang nangisda. Meron po ba silang nahuli? Wala. No? Zero. Buong gabi po silang napagod, napuyat, pero yung resulta, bokya. No? Pero, nagbago po yung lahat nung dumating si Jesus sa dalampasigan. Hindi sila nabokya. Hindi rin po sila na zero. At higit sa lahat, hindi po sila umuwi luhaan. No, buti na lang nandyan si Lord. Ang tema po natin ay may huli ka sa Kanya. Okay? May huli sa Kanya. Ito po yung nagpapaalala sa atin. Meron po tayong 3 puntos na pagninilayan dito sa temang ito. May huli sa Kanya. Ano kaya itong huhulihin natin? Number 1, ayan po, ang Kanyang oras ay laging sakto. Yung sinasabi natin na perfect timing. Diba? Amen? Sino po naniniwala perfect timing si Lord? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Talaga naman perfect timing. Minsan hindi mo hinihingi pero binibigay eh. Amen? Minsan kailangan mo na darating naman may sagot agad. Amen? Instant talaga yung pagsagot ng ating Panginoon. No? Ang Kanyang oras ay laging sakto. Pangalawa, ang kasaganahan ay bunga ng pakikinig. Ayun. Kala ko walang letter H eh. Ang kasaganahan ay bunga ng pakikinig. No? Gusto niyo po bang sumagana? Gusto niyo po bang matuto? Gusto niyo po bang lumalim ang pananampalataya ninyo? Amen. Makinig. Amen. Huwag matutulog. Okay po? Kasi pagka natulog tayo, lumampas na po yung salitang dapat na pinakinggan natin. Amen? Kaya kailangan gising. Okay? Para ikaw ay pasaganahin. Number 3, higit pa sa isda ang kanyang ibibigay. Naniniwala po ba kayo? Higit pa sa material na bagay
ibibigay ng Panginoon. Amen? Sabi nga ni ate, anong pangalan mo ate? Ate Maymay. Sabi niya, natutuwa daw po siya. Kasi hindi naman material na blessing ang dumating sa kanya. Pero ang sarap sa pakiramdam na mayroong nag-appreciate yung kanyang kasipagan, yung kanyang kabutihan. Kasi minsan hindi mo yan talagang ginawa actually. Kung kumbaga, in process yun. Kumbaga, nature mo na yun. No? Nature niya na yung magbigay ng kabutihan. Nature na niya yung kanyang kasipagan. Kaya napansin, parang para sa kanya is maliit na bagay. No? Pero yun ay nature na, kaya na-appreciate niya. At ganun din po yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Hindi lang po material na bagay ang kayang ibigay sa atin ng Diyos, kundi kung ano pa yung mga ninanais natin. Lord, dagdagan mo ako ng kababaang loob. Lord, dagdagan mo, habaan mo yung aking pasensya. Diba? Lord, alisin mo yung galit sa puso ko. Diba? Lord, alisin mo yung paghihiganti. Amen? Lord, alisin mo yung pagkikip-kip ko. Ipagkaloob mo sa akin yung kapayapaan. Amen? Minsan yung kapayapaan, yun na lang, okay na yun eh. Di ba po? No, lalo na pagka nagkakaedad. Peace. Alam pa natin ang ating Panginoon. Okay, yan. So, una-una, ang kanyang oras ay laging sakto. Dumating si Jesus, mag-uumaga na. Ang oras kung kailan pinakapagod, desperado, na yung nararamdaman ng alagad. Walang huli. No? Walang huli. Maganda naman yung lambat nila, hindi butas. Pero hindi sila nakahuli. Minsan nararamdaman po natin yan. Alam niyo po, inahayaan ng Panginoon yung maubos na talaga yung diskarte natin. Yung talagang ginawa mo na yung paraan na alam mo. Na, di ba? Nakaka-relate ba kayo doon? Ginawa mo na yung alam mo, ginawa mo na yung diskarte mo. Pero, wala pa rin nangyari. Inaalaw po yan ng Panginoon. No? Kasi, para makita natin yung tunay na biyaya na nanggagaling sa Kanya. Amen po? Kay Jesus, walang masasayang na pagod. May huli na naghihintay sa tamang panahon. No? Tamang panahon. Right time. Ibibigay ni Lord yung blessing. Kaya minsan ang tao nagtatanong diba, wala pa yung blessing, wala pa yung pinagpipray ko. Kulang ba ako pa sa prayer? Kailangan ko bang maglakad ng paluhod sa Quiapo, simula doon sa pinto, hanggang papuntang altar? Ano pa bang kailangan ko? Sakripisyo, ano pa bang kailangan ko? Minsan akala natin si Lord, parang genie. Kikis-kisin mo, lalabas na. Diba? Maghihingi siya, anong wish mo? 3 wish. Kala natin ganun si Lord. Pero yung mga response ni Lord, pwede yung yes, pwedeng no, pwedeng wait lang. Diba? Diba? Yes! Ibibigay sa'yo agad-agad. Kasi makakabuti yun sa'yo. No, pag-isipan mo. Baka mamaya ikaw ay mapariwara. No? At wait, hindi pa ito ang tamang panahon. Ibibigay ko sa iyo yan pagka nandun na tayo sa tamang panahon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang kasaganahan ay bunga ng pakikinig. Bakit po ba sila hindi nakahuli? Hindi nila pinakinggan. Hindi pa naman nagsasalita din si Lord. Hindi pa nila nakikita. Hindi pa nagsasalita. No? Hindi naman nila pinalitan yung lambat. Hindi naman sila nagpalit ng bangka. Diba? Pero bakit hindi sila nakahuli? Kasi wala pa yung boses ng Panginoon. Wala pa yung pakikinig. Pero nung sinabi ni Lord,
ihulog nyo sa gawing kanan. Nakinig po ba sila? Yes, nakinig sila. Noong una, ginawa ng Panginoong Yesus kay Pedro yan, na nung bago pa maging apostol, alagad, si Pedro, ihulog mo. Sabi niya, nag-doubt siya, di ba? Hindi. Ilang beses ko nang hinulog yun eh. Hindi naman ako nakahuli. At saka sino ka ba? Di ba? Iniisip ni Pedro yun, sino ka ba? Mangingisda ako. Ito na ang kinabuhayan ko. Ito na ang kinalakihan ko. Hanap buhay. Eksperto ako dito. Alam ko kung saan maraming isda, at kaya doon ko ihuhulog ang aking lambat. Samantalang ang Panginoong Yesus, siya ay isang karpintero. Pero yun yung karpintero, nag-utos doon sa mga isda, ihulog mo. Pero, di ba, nakahuli siya. Amen? Ngayon naman mga kapatid, sa ganitong, ito yung ating ebanghelyo ngayon, nakinig sila. No? Doon sa boses na iyon, ihulog nyo sa kanan ang inyong lambat. Take note, hindi nagpalit ng bangka, hindi nagpalit ng lambat. No? The same. Pero yung boses ng Panginoon, pinakinggan nila. Ang huli ay hindi premyo sa galing natin. No? Kundi ito po ay regalo sa ating pagtalima. Amen? Di ba? Akala mo kasi ang galing-galing ko. Yes! Ang galing-galing ko. Pero yung pala, si Lord pala yung nagbigay sa'yo noon, nung blessing na iyon. Yung po ay regalo sa'yo dahil sumunod ka sa kanyang tinig. Amen? No? Siguro ramdam na ramdam nyo rin yan, no? Si sister napapalakpak pa. Oo nga, di ba? Ramdam na ramdam niya, no? Hindi nga ito premyo para sa akin, kundi ito ay isang regalo dahil nakinig ako sa Panginoon. Amen? Gusto niyo ang regalo? Amen! Sino pa naman ang ayaw ng regalo, di ba? So talagang maganda at nakakatuwa, maligaya, na nakakatanggap ng regalo. Masaya pagka nakakatanggap ka ng regalo. Sa karelasyon natin, sa ating mga mahal sa buhay, masarap makatanggap ng regalo. Eh, ano ba kayang mararamdaman natin kung galing sa Panginoon ang regalo? Amen? Di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pilinan natin yung ating regalo kay Lord. No? Alam niyo po mga kapatid, kapag ang buhay po natin ay nakatali sa Panginoon, no? Ang ating lambat ay laging puno. Magiging puno po lagi yan. Basta nakatali ka sa Panginoon, basta nakakapit ka sa Diyos. Maging ito man po ay puno ng isda, puno ng kapayapaan, o puno ng pag-asa. Ano pong gusto niyo? Lahat sabi All of the above. all of the above, sabi ni Ma'am, no? Amen. All of the above, Lord. Okay, sabi, higit pa sa isda ang kanyang ibibigay. Nung lumunsad po sila doon sa lupa, nakita nila na nakahanda. May nakahanda. Ano po yung nakahanda? Mayroong bagat, may isda, may tinapay. Ibig sabihin, pinaghandaan sila ng Panginoon. No? Puyat na kayo, pagod na kayo. Diba? Wala kayong huli. Pero yan, may huli kayo, pagod ulit kayo, puyat uli kayo, eto pagsasalo-saluhan natin. Amen? No? Nandun na yung Panginoon. Yung huli, hindi man po ito material na bagay. Ang pinakamahalagang huli dito ay yung huli nilang pagtatagpo. No? Ang saya nun eh. Ang tagal, Lord, hindi nila maubos, maisip yung hirap na dinanas ni Jesus. No? Nung siya ay ipako sa krus, bit ang krus, di ba? Yung mga masasakit na salita, hindi nila maubos, maisip ito. Amen? Pero yung muli nilang nakita ang Panginoon,
masayang masaya sila. Yung tagpo na iyon, gustong gusto nila. At yung pagbabalik ng kanilang relasyon. No? Yung pagkain nila ng salo-salo. Hindi lang po isang beses or hindi lang po ito pagkain na panglaman, pang-pisikal, kundi yung espiritual na pagkain na ibibigay sa kanila ng ating Panginoon. Ayan. Ang huli sa Kanya ay hindi lang material na bagay. Ang pinakamahalagang huli ay ang muli nilang pagtatagpo. Amen? Pagka tayo talagang nakakaranas tayo ng sobrang bigat, saan ba tayo tumatakbo? Hindi ba sa Panginoon? Doon tayo umiiyak. Diba? Doon natin ibinibigay. Doon tayo nagsusumbong kay Lord. Adoration Chapel. May nakikita po ako dyan. Nagdarasal umiiyak. No? Pagka nagkukumunyon, pagkatapos mangunyon, nagdarasal, umiiyak. Kasi nandun yung pagtatagpo. No? Okay. Ayan. Pagnilayan po natin mga kapatid. Minsan, ang lambat natin yung ating bulsa. No? Kayod tayo ng kayod, pero laging kulang. Walang nangyayari. Minsan naman, yung lambat na tinutukoy natin sa ating buhay, yung ating pamilya, yung ating relasyon. Ginagawa naman natin lahat para maging mabuting anak, mabuting magulang, mabuting asawa, mabuting kaibigan. Pero parang wala tayong nakukuhang pasasalamat o pagmamahal na pagbalik. No? O kaya, yung lambat natin ay ang ating pangarap. Aral ng aral, apply ng apply, pero puro rejection. May mga rejection, minsan aral ng aral, bagsak naman. No? Pagsusunog ng kilay, mababa naman ang nakukuhang marka. Mga kapatid, hindi kailangang mapuno yung lambat mo ngayon. Ang mahalaga po rito ay yung naririnig mo yung boses ng ating Panginoon na nagsasabing, huwag kang mag-alala. May huli ka sa akin. Kadalasan, bago pa man mapuno ang lambat mo, gusto muna ni Jesus na mapuno yung puso mo sa pagtitiwala sa Kanya. Tandaan din po natin na yung sarili nating lakas, madali po tayong mabili. Kung aasahan lang po natin yung ating mga sarili, yung kalakasan natin, yung sarili nating mga pagpupursige, nabibigo po tayo. Ngunit kapag si Jesus ang nag-utos, laging may huli ka. Yan. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo dyan, kapatid, magsumikap ka. Mali. Kapatid, huwag kang aalis sa tabi niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang aalis sa tabi niya. Dahil ang kanyang lambat, hindi nabubutas. No? At ang kanyang biyaya ay hindi mauubos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.